when everything feels meaningless. Our text is found in Ecclesiastes chapter 2:11. Then I considered all that my hands had done and the toil I had spent in doing it. And behold, all was vanity, and a striving after wind, and there was nothing to be gained under the sun. Mga kaibigan at mga kapatid, maraming tao ang naghahanap ng kahulugan ng buhay. May mga nagsasabing, kapag yumaman ako, magiging masaya ako. May mga tao nagsasabing kapag naging successful ako, magiging fulfilled na ako. May mga tao din nagsasabi kapag naabot ko ang pangarap ko, magiging satisfied na ako. Pero alam niyo po ba, may isang tao sa Biblia na halos lahat nakuha na ang lahat ng hinahangad ng tao at yan po ay si Solomon. Siya ang pinakamayaman na hari, pinakamatalinong tao sa kanyang panahon, may kapangyarihan, karangyaan at kasiyahan. Pero pagkatapos ng lahat ng iyon, sinabi niya ang isang nakagugulat na konklusyon. Ang sabi po niya, lahat ay walang kabuluhan. All was vanity. Upang maintindihan natin ang talatang ito, kailangan nating tingnan ano po ang konteksto. Ang aklat po ng Ecclesiastes ay bahagi ng wisdom literature ng Biblia. At ang layunin nito ay sagutin ang tanong. Tanong ng buhay. Ano po? At ang tanong na iyon ay ito. Ano ang tunay na kahulugan ng buhay? Sa chapter 2 ng Ecclesiastes ay sinubukan ni Solomon ang iba't ibang bagay upang hanapin ang kasiyahan. Nariyan na po yung kasiyahan sa entertainment or malalaking proyekto at achievements, kayamanan at posesyon, katanyagan at karangyaan. At hindi lang yon, kahit nga po babae pa. Kasi 1,000 po ang babae sa buhay niya. 700 ang asawa, 300 ang concubines. Pero hindi niya, titingnan natin, hindi niya ipinagkait ang kahit anong gusto ng kanyang puso. Pero sa verse 11, pansinin ninyo, ginawa niya ang pagsusuri. At ang sabi niya, all was vanity. Ang salitang vanity ay mula po sa Hebrew word na heber. Ang ibig sabihin po niyan ay ang vanity ay inihalintulad po sa isang singaw. Inihalintulad po sa usok or something temporary and fleeting. So parang hininga sa malamig na hangin. Sandali lang ay nawawala. Iyan ang sinabi ni Solomon sa mga bagay na hinahabol ng mga tao sa mundo. Sabi po, kayamanan, nawawala parang singaw or usok or bula. Tagumpay, lilipas. Kasikatan, makakalimutan. Kapag doon nakatali ang kahulugan ng buhay, ang resulta ay emptiness. At parang inihalintulad po sa paghahabol ng hangin, striving after wind. Po, isipin ninyo, ang isang tao na sinusubukang hulihin ang hangin. Hinahabol niya, tumatakbo siya. Inaabot niya, pero wala siyang nahawakan. Tama? Ganun daw po ang pakiramdam ng maraming tao sa buhay. Abala sila. Pagod sila. But the end of the day, hindi sila satisfied. Maraming tao ang may trabaho. May malalaking bahay. Maraming ari-arian. May mga achievements. Ngunit may pakiramdam na kulang pa rin. The problem is yung salitang under the sun. Ito yung mahalagang phrase sa Ecclesiastes. Ang under the sun, ibig sabihin nito ay buhay na walang reference sa Diyos. Ibig sabihin, kapag ang buhay ay puro trabaho, puro pera, puro ambisyon, o puro sariling kasiyahan, ang resulta ay spiritual emptiness. Hindi dahil masama ang mga bagay na yon, kundi
dahil hindi yun sapat para punan ang kaluluwa. Ang kaluluwa ng tao ay nilikha para sa Diyos. Pero merong biblical solution po dyan, mga kaibigan at mga kapatid. Ang aklat ng Ecclesiastes ay hindi nagtatapos sa kawalan ng pag-asa. Sa huli ng aklat, sinabi ang conclusion, fear God and keep His commandments. Amen? Ang tunay na kahulugan ng buhay ay hindi sa mga bagay na hinahabol natin, kundi sa relasyon natin sa Diyos. Pero nais ko pong intindihin natin ang tagumpay ay hindi masama. Ang kayamanan ay hindi masama. Ang kasiyahan ay hindi masama. Pero kung wala ang Diyos, ang lahat ay hibel. Sa wikang Hebreo, singaw lamang, ika nga po. Or sa wikang, sa binasa natin, all was vanity. Meron po isang kilalang negosyante na nagsabi bago siya namatay. Ito ang sabi niya, I spent my whole life climbing the ladder of success, only to discover it was leaning against the wrong wall. Alam niyo po, mga kaibigan, mga kapatid, marami ang mga taong abalang-abala sa pag-akyat sa hagdanan ng tagumpay, sa rurok ng tagumpay, pero hindi nila tinitingnan o tinatanong kung tama ba ang pader na inaakita nila. Ang dahilan, kung bakit may emptiness sa puso ng tao ay hindi dahil nilikha ng Diyos, sapagkat ang Diyos o ang tao ay nilikha ng Diyos para sa Kanya. Ulitin ko po, ang dahilan kung bakit may emptiness sa puso ay dahil nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya. Sabi ni Augustine of Hippo, our hearts are restless until the rests in you. Ang tunay na kasiyahan ay hindi sa under the sun life. Ito ay sa buhay with the Son, Jesus Christ. Sabi nga po ng 1 John 5:12, kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, meron siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Si Jesus ang nagbibigay ng tunay na kahulugan sa iyong buhay, kaibigan. Kaya tatlong tanong para sa atin ngayon. Ano ang hinahabol ng buhay mo? Pangalawa, saan mo hinahanap ang fulfillment? Pangatlo, nakasentro ba ang buhay mo sa Diyos? Kung ang Diyos ang sentro ng buhay, ang trabaho, pamilya at tagumpay ay magkakaroon ng tunay na kahulugan. Ang sinabi ni Solomon ay hindi po pessimism. Ito po ay realism. Kung ang buhay ay hiwalay sa Diyos, lahat ay walang kabuluhan. Pero kapag ang buhay nakaugat sa Diyos, kahit ang simpleng buhay ay nagiging makahulugan. Ang tunay na kahulugan ng buhay ay hindi po sa dami ng naipon mo, o sa dami ng pera mo, o sa laki ng iyong bahay, o sa dami ng iyong ari-arian, o sa taas, o sa dami ng iyong tagumpay. Ang tunay na kahulugan ng buhay, ito ay sa relasyon mo sa Diyos.